Welcome to Seoul! Fairness terms of weather, presko siya ha. 21,000 pesos for 5 nights. Talagang sulit na sulit to. Hi guys! Welcome back to another vlog. So magsa-start na naman tayo ng panibagong travel series. So this time, we'll be going to South Korea! So for this trip, magpo-focus tayo sa sinasabi nilang Heart of South Korea, which is Seoul, for 6 days and 5 nights. Yung travel date natin is actually from June 12 to June 17. So in terms of weather, sasabi natin talaga na mainit na. I believe ito na yung 4th time natin visiting yung Seoul. And actually ngayon ko lang na-realize na na-visit na pala natin yung 4 seasons dito sa may South Korea and Seoul. So, makikita natin talaga kung ano yung iba-ibang experience ng 4 seasons dito sa may South Korea, specifically sa Seoul. Kaya naman for this trip, actually, may mga babalikan lang tayo mga favorite spots natin. But magpo-focus tayo actually sa mga bagong spots na hindi pa natin napuntahan before. So, for this vlog, during our transit day, so papakita ko sa inyo actually kung paano tayo pupunta from the Incheon International Airport papunta sa may city center. So, ano ba yung mga transportation options natin, and also pagdating natin sa hotel natin, papakita ko sa inyo kung saan tayo magsastay, and of course explain natin kung saan actually maganda magstay when you visit Seoul. Kaya naman magla last minute packing na tayo for today, and samahan niyo ako sa ating journey starting tomorrow sa Naiya Airport. Kaya naman, let's go! So we are now here sa Naiya Terminal 1. So we will be flying with Philippine Airlines going to Incheon International Airport. Bago tayo mag-check-in, quick pre-departure checklist lang tayo. Syempre first, hindi dyan mawawala of course ang ating travel tax. So as of June, magbabayad pa rin po tayo ng 1,620 na travel tax. Ako usually nagpe-pay na talaga ako online, but pwede naman kayo pumila dito sa kanilang counter and dito na nun magbayad to avoid yung mga convenience fee online. Second naman is of course our e-travel or our digital departure card. So pwede nyo naman to gawin 3 days before your flight. Lastly, for Korea, required actually na meron kayong valid Korean visa as of the time of your travel. So kaganda naman guys with Korea, napadali at pinapaluwag nila yung full visa application process. In fact, meron sila actually tinatawag na simplified visa application process na binabawasan nila yung mga requirement na financial documents. So ako for example, nung nag-apply ako ng visa, meron sila mga eligible credit cards na if meron kang ginagamit na credit card na yun, pwede ka nang hindi mag-submit ng mga documents such as bank statements. So check nyo rin yan dun sa kanilang official website. So fortunately for us, nung last naman tayo nag-apply ng visa, na-approve tayo actually ng 5-year multiple entry visa. Kaya for our trip, hindi na natin kailangan mag-apply pa ng Korean visa. Anyway, so June 12 ngayon, Independence Day. So marami-rami than normal yung mga tao dito sa Naiya Terminal 1. Pila na rin tayo at mag-check-in. And watch nyo na lang yung mga susunod nating updates. Hi guys! Welcome to Seoul, South Korea. Ayan, nandito na tayo sa may Incheon International Airport, Terminal 1. So actually, ahead of schedule yung flight natin and nakakatuwa kasi halos wala talagang pila ngayon sa immigration. So yung total flight duration natin is roughly 3.5 hours from Manila. So, quick story time lang. So yung travel date natin, di ba sabi ko sa inyo is June 12 to 17. So saktong-sakto actually na yung flight natin is nagko-coincide sa concert ng BTS dito sa Busan. So talagang makikita mo yung flight namin kanina is marami tayong mga kasamang mga army dyan, and kasama na actually yung sister natin dyan na isang true and certified army. So nakakatawa kasi may pakulo si Pal kanina. So pag may ipapakita kang merch ng BTS, bibigyan ka nito. Diba? So
Especially sa mga concert goers, pwede nyo dalhin to na nakalagay from the Philippines. Lalo nakakatawa yung mga pakulo ng ganyan ng mga airline, di ba? Anyway, quick arrival checklist lang tayo. So first is, meron din sila ditong digital arrival card. Though, available naman yung manual paper dito sa mismong airport na pwede yung fill upan. But I do suggest na bago pa kayo pumunta dito sa Korea, 3 days before, pwede nyo na actually siyang gawin. Second naman is yung internet connection. So as usual, alam nyo na talagang nire-recommend natin na mag-book na kayo ng Klook eSIM. So third naman guys is yung currency o yung Korean won. So yung practice talaga natin is maghahanap tayo later dito ng ATM machine and dala-dala natin yung GCash Visa card natin. So yun yung gagamitin ko mag-withdraw. So dito naman sa Seoul especially, mag-withdraw lang tayo ng konting currency kasi yun yung gagamitin natin for reloading yung mga transportation card. And siguro pag magda night market tayo na wala namang credit card. For transportation, di ba, similar sa Philippines and also sa Japan, di ba, meron silang transportation card like Suica card, sa atin Beep card. Meron naman sila dito na T-Money. So kagandahan naman nun is nabibili na yun available dito sa may convenience stores. Any convenience stores actually dito sa Seoul. So kagandahan is mamaya papakita ko sa inyo, meron actually ito na convenience store na pwede na kayo bumili ng T-Money that you can use for your transportation. Anyway, ikot muna tayo kasi actually kami ng sister ko, nag-iisip pa kami kung ano kaya yung better na transportation namin. So check namin siguro yung mga bus schedules na available kasi so far nakita namin mga 1 hour 40 minutes talaga magti-take kung magbabas kami or mag-Uber kami. So check natin yung mga cost niyan later. For now, papakita ko muna sa inyo kung saan tayo mag-withdraw, saan natin bibili yung T-Money, and saan kayo pwede bumili ng bus tickets later. Ito guys, sa tabi nitong Krispy Kreme Donuts, malapit sa The Arrivals, na dito yung sinasabi ko sa inyong convenience store sa may airport. So yung pangalan niya is Nice to See You. So suggest ko talaga is kung first timer kayo, bumili na kayo dito nung T-Money card. And pagka-withdraw nyo, pwede nyo actually siyang loadan din dito sa may mismong CU. So ito yung T-Money natin. So believe it or not, since 2018 pa natin to. And I think gumagana pa rin naman siya. So ayan, Light and Friends yung design. So mag-check pa tayo ng mga ibang design dito. Nakaharap na tayo dito ng ATM machine. So dito sa may K-Bank, currency exchange din yung katabi. So nakalagay naman dito is Global ATM. So check natin kung makaka-withdraw tayo dito. And guys, try natin mag-withdraw. So ngayon, click natin ng foreign card. Continue. Insert your card. Click natin to savings account. And then cash withdrawal. Okay, select English. Withdraw natin is 151,000 won lang. Okay, so number of 50,000 won daw. So, lagay natin kaya 0. Okay, 0. Enter. Enter. No. No receipt. Okay. Check natin kung makaka-withdraw tayo. Okay. Withdrawal fee is 5,000 won. Confirm. Ayan, kunin yung card nyo. Ayan. So, bari yung binigay sa atin, guys. Pagka-check nyo sa Google Maps, kung ano yung route nyo, dito yung bilihan ng bus tickets and nandyan na rin yung instructions kung saan kayong platform pupunta. Marapit to sa may International Arrivals letter E. Lumabas na tayo dito sa may Arrivals Hall and actually nag-decide na lang kami ng sister namin na mag-book na lang ng taxi sa Uber kasi nung chinek namin yung range, nasa around 40 to 60,000 won. Eh kung magbabas kayo, ang isang fare, isang tao nun is actually 17,000 won. So parang konti na lang idadagdag natin. And based on sa schedule, nakita namin, naabutin talaga ng mga 1.5 hours to 2 hours kung magbabas kami. And kung taxi naman, siguro mga 1 hour lang. So tingin ko sulit naman na yun, especially 8 PM na rin ngayon ng gabi. So ngayon, hanapin lang natin kung saan dito actually yung pick-up point ng Uber. Kasi guys, hindi kayo pwede basta-basta magpapapick up kung saan-saan dito sa airport dito sa Korea. So hanapin muna natin yun. Kung mag-airport bus kayo, paglabas mismo ng Arrivals Hall, nandiyan na yung mga platform So may number naman yan and nakalagay naman sa monitor kung anong bus number and kailan dadating. Saka may mga pila rin yan. So ito, 9A to.
Connect namin yung sa Uber app mismo. Nakalagay naman pala doon kung saan yung pick-up point dito sa Terminal 1. So, lalabas kayo sa may exit 14 and then tatawid kayo from the bus stop dito sa may taxi stands, dito sa may tapat ng 14. So, ngayon naglalakad namin papunta doon. Grabe guys, yan yung ang bongga talaga. Pati tawiran nila. Diba? So ito nakastop, may red na ilaw. Ganda. So ito na yung tapat mismo ng exit 14. Fairness so 8 PM na ngayon. In terms of weather, presko siya So, di ba sabi ko sa inyo na pa-summer na rin? In fairness, ngayon paggabi talaga, I think presko naman. So, tingin ko sa mga susunod na araw, mainit lang talaga yan sa tanghali. Tapos sa gabi, presko na. So, sakto lang tayo. T-shirt, tsaka shorts lang tayo. Yung mga outfit natin this trip. Hello. Hi guys! Ayan, finally nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel. So, yung pangalan ng hotel natin is Hotel The Designers Jongno. So, quick room tour lang tayo. So guys, ito yung front door natin. So, makikita nyo na very Korean style talaga kasi meron talaga silang area dito na lagayan ng shoes nyo and nagpo-provide sila actually ng mga slippers na gagamitin yung pagpasok. So, nakakatawa lang kasi yun, pwede dito yung mga madudumi yung shoes and then gamitin nyo na lang yung mga sleepers na provided nila. And then, ito yung bathroom. So, mamaya bubuksan natin yan. Titingnan natin. So, first, meron ditong cabinet sa left side. So, nandito na lahat ayan, may mga hanger for your clothes. Meron ding electric kettle, may safety deposit box. So, yung ibang supplies nandito rin. Nandiyan yung tissue. Meron din silang nightgown. So, pwedeng yung di na kayo magdala ng pambahay, nagpo-provide na rin sila ng nightgown. And of course, meron din silang mini ref dito. Check natin tong drawer na to, anong naman. Ayan. So, nandito yung mga coffee, tea, cookies. Ay, wow, may mga potato crisp din nakasama. May mga snacks din silang binigay. Ayan. So, check pa natin the rest of the room. So makita nyo, yung entryway, hindi siya ganun kalakihan. So ito yung dalawang luggage namin. So XL size yan pareho. And then meron tayong mini desk dito. And yung room na binook namin is family standard room. So makikita nyo na pang tatlo to pero dalawa lang kami. So kung tatlo kayo, actually pwede nyo i-book to. So meron ditong parang queen bed and meron ding double bed dun sa gilid. And of course, may mga side table each. So dito walang outlet. Pero dito sa side na to, ayun, nakita ko na nandun yung outlet. And then here, meron ding air purifier na kasama. Ito yung nagulat talaga ako guys. As in, tingnan nyo yung TV. Hindi siya mukhang malaki sa video pero ang estimate ko dito around 75 to 80 inch TV yan. So anyway, ewan ko kung magagamit namin yan the whole stay pero napakalaki ng TV. Ayan, so yan. So itong desk naman and also may dalawang chair, pwede nyo pagpatungan ng mga gamit ninyo. So sa Korea rin actually, ang nakakaintawa dito kasi ang galing na integrated sa TV na remote, nandito na actually yung remote ng aircon. So dito ko lang talaga nakita yan sa Korea. So ito guys yung clearance natin from our bed and yung desk dito. So makikita nyo may ample space for 3 persons pa to. Right? So maganda dito is malalatag yung mga maleta nyo dito, especially pag nag-empake na kayo. May space at mas maluwag to definitely. Big bathroom tour naman tayo. So ito talaga din yung isa sa favorite ko dito. Tingnan nyo naman, una-una, aesthetically, ang ganda ng tiles. Tapos may napakalaking mirror dito sa buong wall na to.
And then dito sa gilid, bukod sa hair dryer guys, meron din silang plancha ng buhok. So hindi nyo na kailangan dalhin. Yung pang-plancha ninyo, meron dito. Of course, nandito yung mga linen, so mga towels, hand towels. So in terms of amenities, actually wala dito mga hand soap though. Ito yung lavatory. And yung isang nagulat tayo dito is, itong toilet nila is actually smart toilet siya. Okay, so hindi yan common sa Korea. Sa Japan, yes, common yan. Pati ito, tingnan nyo, nandito yung control sa gilid. And then of course, punta na tayo dito sa ating shower area. Ayan, so, ito buti naman. Ito yung favorite ko sa mga hotel kapag meron ng kasamang shampoo, conditioner, body wash. And then, ito yung shower head, yung faucet, and meron ding napakalaking bathtub. Diba? So mamaya guys, magugulat kayo kung magkano natin to na-book. So na-book natin tong hotel natin sa Agoda. So I believe yung posted amount is around 21,000 pesos. So imagine niyo guys, yun ay already for 5 nights. So pumapatak siguro na around 4,200 pesos per night. Dalawa kami dito. So maghahati pa kami doon. So pumapatak talaga na around 2,100 to 2,200 pesos na lang per person. So talagang sulit na sulit to. Also, natutuwa ako kasi kanina yung pag-check-in natin, lagay ko na lang dito yung clip. Meron doon na ref doon ng mga tubig. So nakalagay free. Tapos nakalagay pa nga 0 won. So kala namin like welcome water lang siya na kukuha lang kami ngayon yung pag-stay namin. Tapos tinanong namin tingi-ilan pwede. Tapos sabi nung receptionist, kahit ilan gusto nyo kunin, 'di ba? So nakakatawa na at least yung water natin, hindi natin kailangan bumili pa ng water sa convenience stores kasi available na siya and provided na siya ng hotel. So pwede kayong kumuha dun sa baba kahit ilan yung gusto nyo. So for now, mag-quick rest lang kami and magsa-settle in, but later on, labas tayo, papakita ko sa inyo yung kung ano yung itsura ng environment natin sa Jongno, and later on, discuss din natin kung saan actually maganda magstay dito sa Seoul when you visit Korea for the first time. So sa bawat floor, meron silang provided na microwave. So very useful yan especially kung may mga tira kayong food na gusto nyo i-reheat. Pwede dito. Quick lobby tour lang tayo. So nakakatuwa din dito is if yun nga, tinatamad kayong lumabas, even pumunta sa convenience store. Sobrang daming available dito na snacks na pwede nyong bilhin. And also, ayan tingnan nyo even yung ramyun, lahat halos nandito. So ito, Shin Black, meron din dito. So 3,000 yen. So pwede siguro mas mahal yan ng konti. But syempre, convenience wise, nandito ka na, hindi ka nalalabas. Tapos meron din silang, even yung mga rice na ma-microwave, yun lang meron din dito. So ito yung lutuan ng ramyun kanina. So di ba nakita niyo yung mga tin can? So ito yung, dito yung luluto yung ramyun. So tatry natin yan in the next days. And then, meron din microwave dito sa lobby. Nakakatuwa is nakita ko tong may plastic cup. So sabi ko, para sa kayo itong plastic cup? So pwede ka palang gumawa ng iced coffee. So libre din yan. Meron silang coffee machine dito. Tapos yung baba nito is ice maker. And then meron ding filtered water naman dito na dispenser. Ito pa guys, nakakatuwa sa hotel na to. So may ironing board dyan na pwede yung gamitin. So dito hinahanap ko kasi di ba usually coin laundry, free pala siya yung pag-use ng dryer tsaka washer dito. So ang bibilin mo lang is yung detergent and perfume for 3,000 won lang. Yun rin gamitin siya for free. So ang tawag nila dito is air dresser. Pero alam ko tawag nila dito yung parang air freshener. So kung may mga coat kayo, pwede nyo dyang ilagay tapos papahanginan lang. So buksan natin. So may instruction naman din. Ayan o. So dyan nyo lang ihang yung coat nyo. Tapos irara nyo lang, ma-freshen up na siya kasi papahanginan siya dito.
Nakalabas na tayo sa hotel natin. So maghahanap tayo ng i-dinner natin. Pero plan kasi namin siguro since 10 p.m. na. So siguro sa hotel room na lang tayo. So either magko-convenience store tayo or maghahanap tayo ng for takeout. Pero bago yun, ikutin muna natin tong area natin. So far sobrang natutuwa ako dito sa hotel. Kasi later di-describe ko sa inyo yung location niya. Napakaganda ng location. And bukod doon, grabe yung amenities and yung mga free stuff And imagine niyo kung magkano lang namin na book yun. 4,000 per night lang for 2 person. Sobrang steal na talaga nun, guys. So ngayon, ikutin natin tong area namin, yung paglabas ng hotel. Tingnan yung itsura ng street namin, guys. So makikita mo, very local vibe siya. Wala ko rin masyadong makitang mga tourists na nakatambay dito. And most of the restaurants na nakikita ko doon is puro mga local restaurants din. Makita nyo, yung mga local, nandun lang sila sa labas at nakaupo. So sobrang ibang-iba to compare doon sa ibang area dito sa Seoul na makikita mo talaga na sobrang daming tao. Ito kung hinahanap mo is yung mas local vibe, 'di ba? Maganda ring option to. O di ba guys, tabing-tabi ng hotel namin, may restaurant dito na 24 hours nakalagay. Sinecheck ko yung mga binibenta nila. So nagbebenta daw sila ng gukbap. So I believe pork stew yan. Tapos dito sa kabila, meron din silang menu dito. Actually, hindi ko na alam yung mga ibang soup nila dito. Very local siya. Makikita mo, walang mga translation. Pero ito favorite natin to guys, yung mga pancake. So tinatawag nila dyan is pajon. So kung magutom kayo, meron silang mga 24 hours restaurant dito GS25, convenience store yan. So ito, malapit lang din sa hotel natin. And actually, doon sa isang street, may nakita akong 7-Eleven. So very convenient location to kasi maraming katabing convenience store. So ito yung sasabi ko sa inyong local experience. So makikita nyo, ayan nandiyan yung mga local, nakaupo lang sa labas. Tapos may mga tent na nagtitinda ng food. So yung tawag dyan is Pojang Matcha. So very local experience yan. So from Samgyeopsal, from Tteokbokki, nagbibenta sila dyan. Ang nakakatuwa kasi, di ba summer ngayon? So ayan, yung tent makikita mo nakabukas. Pero pag winter yan, mga nakasara yung tent yan, tapos may mga heater. Matatry kaya natin yan. So silipin natin yan. Naglakad lang tayo ng konti, makikita mo may mga street food na rin dito. So nakakatuwa dito, for sure, mas mura yan guys compared sa mga Myeongdong. Kasi mas kinikater yan, mas mga locals. Naglakad lang tayo ng konti mula doon sa kanina. Makita nyo, meron ding napakalaking road dito. So major street din siya. So nakita ko marami ng mga restaurants din dito. So, sa kabilang road may nakita rin ako McDonald's. So try pa natin mag-explore. Sobrang natutuwa ako dito sa area natin. Hindi siya yung sobrang daming tao, pero lahat ng kailangan mo nandito na. Ito guys, meron ding convenience store dito ulit, yung Nice to See You. Check pa natin kung ano meron dito sa street na to. Ito meron ako nakita na actually hindi ko kilala to. Ang pangalan niya is Bruda Coffee. So mukha siyang chain pero hindi pa natin na-try yan. So baka pwede natin matry yan in the next days. And then, ayan, so close na to. Ano pa ba meron dito? Pakilala natin yan. Yung mukha na yan, si Chef Pike yan. So meron siyang coffee shop dito. And katabing-katabi, meron din siyang Japanese casual dining din. So nagbebenta sila ng udon, check natin. Ayan. So, bebenta rin sila ng udon dito. Soba. Pero may mga rice bowl din sila dito May bulgogi na rice bowl. May pork cutlet. So, pwede rin kayo mag-dinner dito. Tsaka mura lang yung presyo niya. Mga nasa 6,000 to 7,000 won lang. Nag-end up na lang na nag-take out na lang tayo ng tongkatsu and kimbap doon sa Lebab kanina. So yung total natin is around 14,300. So not bad. Kasi at least meron pa rin tayong hot meal ngayong gabi. So dadalhin na lang natin sa hotel.
So now, pupunta lang tayo sa isang convenience store kasi walang breakfast na kasama yung hotel natin. Para at least tomorrow, kahit coffee man lang and also mga sandwich meron tayo. So check natin tong convenience store dito. So before we end this vlog, gusto ko lang actually discuss sa inyo kung saan ko marirecommend magstay dito sa Seoul, especially for first timers. So first, I think is Myeongdong. So sasabihin siguro ng karamihan na touristy yun, pero tingin ko it's part of the experience, lalo kung first time nyo yung Myeongdong Market, tapos ang dami ding shopping area doon, mga retail stores, skincare, all in one na siya. Yung second recommendation ko naman, siguro second or third time mo na sa Korea, alam mo na yung galawan dito sa Seoul. Ito medyo mas masasabi nating local spot. So yung pangalan niya is Hongdae. So ang key dito is malapit siya sa mga university. So yung crowd dito talaga masasabi natin na mas young, mas youthful. So yung mga establishments din na malapit doon. So yung cafe scene doon, sobrang okay. And I feel na mas may local vibes yung Hongdae if you compare that to Myeongdong. Saka maganda rin doon is merong malapit na airport bus station doon na very convenient if pupunta kayo pabalik doon sa Incheon International Airport. Saka in terms of yung mga presyo nung pagkain, mas mura talaga doon compared to Myeongdong kasi isipin nyo na student area yung Hongdae and yung mga katabing area yan, nandun yung mga different university. So kinikater talaga nila doon is more for students. Yung third naman na marirecommend ko actually, itong pinagsistayan namin ngayon. So honestly, first time po magstay dito. Pero so far, nakita ko yung appeal ng Jongno is kung gusto nyo na mas local vibe at hindi masyado matao, hindi masyado maraming tourists, I think this spot is for you. And bukod doon, in terms of transportation, na-notice ko na yung Jongno Samga, 3 line actually yung dumadaan dito. Nakita ko merong blue line, which is line 1 I think. May nakita rin ako na orange line na subway. Tapos meron ding purple line na subway. And then, of course, Seoul naman in general, sobrang very connected ng mga bus route nila. So wala kayong problema doon. So yun yung nakita kong advantage ito. Plus, based on sa observation ko kanina, mas mura din yung mga food. Kasi may mga yung pocha matcha, tapos may nakita kayong street food, di ba? So, okay din magstay dito. Anyway, magdi-dinner na tayo and magpapahinga na tayo for our flight day kasi marami rin tayong i-explore bukas dito sa Seoul and super excited na tayo. Anyway, if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto niyo naman ng updates kung nasa na tayo, you can also follow me dun sa ibang social media accounts natin. So, meron akong Facebook, Checho Santos. Meron din tayong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!